This is Crossroads Media. Hindi masama ang magmahal sa pamilya. Hindi masama ang magsakripisyo, mga kaibigan. Don't get me wrong. Pero nakakalason kapag sobra-sobra na. Hindi porket kuya mo, hindi porket tiya mo, hindi porket nanay mo, sisirain na nila boundaries mo. Your boundaries are valuable. Protect them. And if you honor your boundaries, also honor the boundaries of other people. This is about you. Be the master of your own life. So angkinin mo muli ang inyong oras. Let your ambition be guided by faith. That, my dear friends, is what makes a life worth living. So always pause, always ask, always wonder, what's next? Hello mga kaibigan! Welcome back to another episode ng What's Next with Jovit Moya. Dito natin ina-unpack ang life's ups and downs, mga pinagdaraanan natin sa buhay, mga kaibigan. Because dito sa show natin, we'd like to let you know na you are not alone. So ano pa hinihintay nyo? Subscribe na kayo sa ating YouTube, sa ating Spotify, sa ating Instagram, sa Facebook, sa TikTok, and tell your friends and your relatives about it. Lalo na kung may alam kayo na may mga pinagdaraanan dito sa ating show, we may shed light and maybe encourage you for what's next sa buhay nyo. So, mga reflection natin, mga kaibigan, lalo na, patapos na ang taon. So, reflection nitong 2025. Sometimes, alam mo mga kaibigan, napaka-importante yung just be quiet. Just take a deep breath. Be in total silence. And look back throughout yung mga iba-ibang eksena na nangyari sa buhay ninyo nitong 2025. And ask yourself, happy ba ako sa mga nangyari sa akin? Happy ba ako sa mga ginawa ko this 2025? Maybe it's time to ask yourself, what's next? What can I change? What can I let go of? Diba? So, this 2025, mga kaibigan, our podcast started, marami tayong napag-usapan, meron tayong mga guest, and hopefully, magtuloy-tuloy po tayo with your help. And today, let's talk about self-worth. Meron ba tayong self-worth? Ano ba ang ating self-worth? Let's explore it, mga kaibigan, kasi napaka-importante po ng self-worth sa ating confidence, sa ating mga plano sa buhay. And it also gives us an idea and the tools on how to survive today. Hindi ba? So sa panahon ng sobrang pagmamadali, sobrang traffic, sobrang pressure, sobrang stress, sobrang politika, hindi ba? At kung ano-ano pa na nangyayari sa atin. Siguro inanais natin na hindi maging mabigat ang ating araw-araw. Many people forget na yung pinaka-basic na plataforma ng buhay natin ay tayo mismo, yung ating pagkatao. So, take a moment, breathe, reflect, and remember, you were born, my dear friends, na meron ng halaga. Meron kang halaga dahil ikaw ay nilalang ng Diyos na nilikha sa hugis ng Diyos. You were created in His image, and that alone gives you fantastic self-worth. You didn't earn it, my dear friends. You simply have it from the grace of God. Sa buhay natin, ang dami nang nagdidikta sa atin kung sino tayo. Andyan ang social media. Andyan ang pamilya natin. Andyan ang mga kaibigan natin. Andyan ang mga office mates natin. Andyan ang pati sa jowa natin. No? Di ba? Parang dinidikta ng mundo kung ano ba ang dapat
nating maging halaga. Pero isipin mo to mga kaibigan, nung dumating ka sa mundong ito, walang taong nagsabi sa'yo na patunayan mo ang halaga mo. Hindi ba? Sabi ko kanina, di ba? Meron na tayong halaga at napakalaki ng halaga na yan sapagkat biyaya ng Diyos ang buhay natin. Di ba? So, no one asked you to prove anything when you were born, di ba? A baby doesn't care about accomplishments, about self-worth. Di ba? Value exists in us as human beings bago pa tayo magkaroon ng expectations sa buhay. Bago pa magkaroon ng expectations yung ibang tao sa atin. The fact that we are alive, dun lang tayo magsimula. Yun ang first step natin. I-recognize muna natin na biniyayaan tayo ng Diyos ng buhay. Na meron tayong value sapagkat minahal tayo ng Diyos. Dun lang. Yun lang muna ang first step natin. Dun pa lang makikita natin na lahat pala tayo pantay-pantay ang self-worth. Yung level na yun. No? Later, you can grow that as you appreciate yourself. Di ba? Kasi kahit anong ihip ng hangin, kahit anong liwanag ang meron, kahit anong kadiliman ang meron, hindi kayang burahin yung self-worth mo na binigay sa iyo ng Diyos sa paglikha sa iyo. Alam niyo mga kaibigan, imagine niyo ang sarili nyo na naglalakad dyan sa Manila Bay, di ba? Yan, ha? Maulap. Uy, uulan yata mamayang hapon. Di ba? Parang, nakakalugmok. Pero, wag nating kakalimutan na sa likod ng mga ulap na yon, nandun pa rin ang liwanag ng araw. Hindi nawawala ang araw, mga kaibigan. Nagkakataon lang, natatakpan ng ulap. And your worth is like that. No matter what comes to you in your life that may be unpleasant, yung first step, yung foundation worth mo, yung binigay sa yung worth ng Diyos, hindi mabubura yun. Yun ang pinagmumulan ng liwanag mo. Kaya wag na wag mong kakalimutan yun. Kahit ano pang sakuna, kadiliman, kahihiyakan, kahit kastresan dumating sa'yo, behind that is a beautiful self-worth, a precious human being gifted to this world by the Creator. So self-worth, my dear friends, means remembering that sun, that brightness, that wealth of self-worth that was gifted to you by the very fact that you were born to this world. And once you learn to honor your own worth, you stop bending yourself sa will ng ibang tao. Dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Hindi mo kailangan maging dapat ganito, dapat ganun sa kagustuhan nila because ngayon, tinanggap mo at alam mo ang iyong self-worth. Diba? If you recognize that, you will walk straighter, you will have your chin high, makakahinga ka, and you can smile dahil mas konti ang stress mo sa buhay. Pag-usapan natin ang iba-ibang scenario na minsan na-challenge ang ating self-worth. Alam mo ang number 1 dyan? Yung pag-ibig. Di ba minsan nagiging problema natin ang jowa life? Diyan mismo minsan na-check. Diyan mismo minsan na-challenge ang ating self-worth. Kasi ito ang nagdadala sa atin ng sugat na malalim. Sugat na nagtatagal. And dito natin minsan naku-question ang ating self-worth. Saan ako nagkamali? Ano ang pagkukulang ko? Yan ang mga katanungan usually pag hindi maganda ang tinatakbo ng isang relasyon. So minsan, ang laki ng epekto niyan sa ating self-worth. But remember, my dear friends, love should never make your world feel smaller. Love should never erase your voice. Love should never ask you to disappear para lang magkaroon ng peace.
Hindi mo dapat hindi yan nagbabago. Yan ay fixed. Yan ay nag-grow, lumalaki. No? So, yun ang tunay na pag-ibig. So, minsan, may mga nangyayari sa atin, nasisira ang relasyon dahil hindi malalim ang pundasyon. Ang matibay na pundasyon ng isang relationship ay ang pag-recognize na each of you have your own self-worth. Each of you must be respected as a human being. Each of you, di ba, have your own lives. So wag natin sabihin, ano ka lang, sa bahay ka lang, misis lang kita, diyan ka lang, ako magtatrabaho. Hindi po ganon. Respect your spouse. Respect the dignity of your partner. Diba? Once you do that, mga kaibigan, binigyan mo ng respeto ang self-worth nung kabilang partido. And that is a beautiful glue that will keep that love relationship stuck together. Diba? Minsan may mga pagkukulang. Pero alam mo, ang malaking hadlang natin dyan, pride. Siya mag-sorry sa akin. Hindi ganun, mga kaibigan. Kapag mali, kahit hindi niya kasalanan, o kahit hindi mo kasalanan, pag-usapan nyo. Find a win-win solution. Find a decent solution para ma-resolbahan. Hindi po yung pride nakakasira ng self-worth yan. Kasi yung pride, ang resulta niyan, mas malaki ang tingin mo sa self-worth mo kaysa sa self-worth ng partner mo. Hindi po ganun yun. Ha? Hindi po ganun yun. So, wag nating tingnan din kasi yung minsan, kahit na hindi sa mag-asawa, kahit hindi sa mag-life partner, minsan yung mag-jowa pa lang, yung nag-uumpisa pa lang, di ba? Sometimes, nagiging yung worth nung kabila by convenience. Tatawagan mo lang kung kailan convenient sa'yo. Maalala mo lang kung kailan convenient sa'yo. Hindi rin po ganyan yan. If you want to enter a meaningful relationship, recognize and respect the self-worth ng ibang tao. Your worth is not greater than theirs. And their worth is not greater than yours. So, unfortunately, maraming tao na nauuna ang pride. Nauuna ang pagtingin na mas malaki ang self-worth nila kaysa sa ibang tao. So, ang nangyayari, doon nag-uumpisa mga problema. Meron namang ibang tao na opposite. Feeling nila mas malaki yung self-worth yung worth nung kanilang partner kaysa sa sarili nila. Doon nag-uumpisa naman yung mga insecurity, di ba? And syempre, sometimes, kahit na wala kang jowa, pag yun ang tingin mo sa sarili mo na mas mababa ka kaysa dun sa ibang tao, yung worth mo, sometimes, natatakot kang manligaw, natatakot kang mag-enter ng relationship because ang tingin mo, ikaw ay unlovable dahil ikaw ay mababa ang worth. Diba? So, it makes people settle for treatment na mababa para sa kanila. Yung tinatawag natin na minimum respeto, parang nandun na sila sa baba. Diba? Pero ito po ang katotohanan, mga kaibigan. When someone truly loves you, hindi mo kailangan magmakaawa para mapansin. Hindi mo kailangan mag-adjust ng wala sa ayos. Dahil kapag ginawa mo ng ginawa yan, mawawala ang identity mo at ang iyong self-worth ay nakakabit dun sa kabilang tao. Diba? Mga kaibigan, hindi na po uso magpakamartir para lang hindi ka iwan. Sometimes tanggapin din natin, kailangan natin kung talagang nakakasira sa self-worth natin, nakaka-stress na ang isang relasyon, walk away. Hindi mo kailangan magtiis. Hindi mo kailangan magpakakawawa. Because you are valuable. You are lovable. You are a beautiful soul gifted by God to this world. If someone uses affection as a reward, if someone listens only when your pain benefits them, if someone berates your dreams, if someone makes you earn kindness, walk away. Walk away, because that will erode your self-worth. It will make the relationship
Very toxic. Hindi mo sila kailangan pag ganyan ang relasyon nyo. At lalong-lalo na, hindi mo kailangan maghabol. Hindi mo kailangang manghingi ng puwang sa buhay. Hindi mo kailangang maging alipin nila. Ang isang magandang takeaway dito mga kaibigan, when you learn to honor your worth, you can easily walk away doon sa mga love story na toxic. Yung mga love story na nasira. Diba? Your self-worth is the tool that you need to open the door to a new future. And that gives you the strength to walk away. Alam niyo mga kaibigan, sometimes when we walk away, some people say, well, you gave up. Ang relasyon, pinaglalaban yan. Hindi yan iniiwan. Hindi po pinaglalaban yan mga kaibigan. Diyan po nag-uumpisa ang stress, diyan bumababa ang self-worth nyo. That creates problems. Romanticized na po yan. Yan po ay mga makalumang paningin. When you walk away, you did not give up. Simple lang yan. You grew up. You evolved. You became better. So, yan yung application natin ng self-worth. Pagdating sa mga jowa-jowa, mga love issues, relationships. Pero paano naman ang pamilya? Yung family kasi, mga kaibigan, dalawa lang yan eh. Either a cradle na aaruga sa inyo, or it can be a battlefield na sisira sa inyo. Yes, it can be a source of peace. Diba? A source of happy contentment. Pero it can also be a source of unrealistic expectations na hindi maubos-ubos. Sa kulturang Pilipino, mga kaibigan, we grow up with a script. Pag panganay ka, ikaw ang aasahan. Pag ikaw ang lalaki, dapat di ka umiiyak. Dapat ikaw ang, kumbaga, tutulong sa mga kapatid mo. Ikaw ang dapat kumikita. Ang daming ikaw ang dapat. Pag ikaw ang anak, sumunod ka lang. Diba? Pag may hiningi ang pamilya, ikaw ang dapat magbigay, hindi pwedeng humindi. Kalokohan yan, mga kaibigan. Many times, yes, magandang application yan. But it is not absolute. Huwag tayong maging kadena ng maling kultura. Again, huwag tayong maging alipin. Huwag tayong papayag na makadenahan tayo ng maling kultura. Hindi masama ang magmahal sa pamilya. Hindi masama ang magsakripisyo, mga kaibigan. Don't get me wrong. Pero nakakalason kapag sobra-sobra na. Yung napupunit na ang sarili mong kaluluwa dahil sa bigat ng pinapasa sa iyo mga responsibilidad, dahil sa bigat ng inaasahan nila sa inyo. Saying no does not mean you love them less. Saying no says that you have a self-worth that needs to be protected. Diba? That needs maintenance. Isipin nyo na lang yung paso. Alam nyo yung clay pot? Diba? Pwede ba lagyan ng tubig? Diba? Pagbuo siya. Paano pag may lamat yung clay pot, yung paso? Paano pag may lamat? Kahit diligan mo ng diligan yun, tumatagas ang tubig. Maliit lang yun. Pero habang tumatagal, unti-unting mapapansin mo, palaki ng palaki yung butas na yun. Diba? Diba? Through the years, hanggang sa mabiyak na yung paso mo. Sometimes, family can be that pot. It's a good thing. It can hold you. But family can also cause the cracks doon sa pot na yun. It's all about balance, my dear friends. It's about knowing when to give, when not to give. It's about knowing, diba? When to say, you know what? Yeah, I love you all. Sometimes we have to say, I love you, but, may but, diba? Diba? May ganun mga kaibigan. It does not make you less of a person. It does not reduce your self-worth to say no. Diba? Ang problema kasi sometimes, inaabuso yung ating kabaitan. Inaabuso yung guilt na sinasabing, oh, ako ang nanay mo, ako nagpalaki sa'yo.
Di ba? Guilt yun eh. Di ba? Kahit alam nating mali, kinukonsinti natin ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang, ang ating kamag-anak. Dahil niloko tayo minsan ng guilt. Sinabi sa atin, kahit mali yan, di ba? Kampihan mo, tulungan mo. So many people, my dear friends, ang nakaka-experience sa tinatawag nating emotional neglect. Yung mga guilt trip na yan, di ba? Kasi verbal pressure yan. Talagang dudul-dulin, ako magulang mo, ako nahirapan ako nung pinanganak kita. May ganun. Marami kasi mga unrealistic na expectation sa atin ang mga relatives. Ay, dapat ito ang pangasawahin mo. Isa lang, sagot ko dyan, di ikaw mag-asawa doon. Di ba? Eh, di ba? Bakit ako lagi nagtatrabaho? Bakit kayo? Di ba kayo pwede magtrabaho? Ganun lang yun eh. Many of us, dahil sa Filipino culture, dahil sa takot, di ba? Dahil sa mga pamahiin, di ba? Na, ay, nako, may karma yan. If kumalinis ang konsyensya mo at wala ka naman sinasaktang ibang tao, it doesn't work that way, mga kaibigan. Hindi ka mamalasin doon, hindi ka kakarmahin doon. Do it with a clear conscience. Kasi sometimes, by saying no, yun mismo ang tulong mo sa kanila. It teaches them to be more responsible. It teaches them to strive harder. It teaches them also, di ba, na hindi dapat iasa sa iyo lahat. Hindi po masama ang taong nagrereklamo. Basta nasa tamang lugar. Hindi naman yung maya-maya reklamo ka na reklamo. Ibang usapan yun. Caring for your family doesn't require abandoning yourself. It does not mean you have to lose who you are. You have every right to protect your peace, even from the people you love. Alam niyo mga kaibigan, ang problema sa Pilipino sometimes, sa kultura natin, hindi masyadong delineated yung boundaries. Sa ibang mga bansa, sa ibang kultura, lalo na yung mga mauunlad na bansa, mayayamang bansa, alam nila yung boundaries. Kahit na magkamag-anak kayo, may boundaries pa rin. Tayo, wala tayong boundaries eh. So, nag-o-overlap minsan yung ating mga pinanghihimasukan natin ang buhay ng ating mga kamag-anak, ating mga anak, ating mga kapatid. Pero hindi natin nare-respeto na meron din silang self-worth, meron din silang privacy, meron din silang boundaries. So, yes, you can love your family if you respect their boundaries and teach them to respect your boundaries. Yung pagmahal nyo sa pamilya does not mean you should stress out. It does not mean you should lose your health. It does not mean na mawala na lahat ng kinikita mo para lang sa kanila. Di po ganun yun, mga kaibigan. You can stay connected with your family. You can help your family. You can still keep that loving family without losing who you are, without losing your identity, and most important of all, without losing the freedom of having self-worth. Respect, my dear friends, is a two-way street. Irespeto mo yung mga matatanda, irespeto mo yung mga kamag-anak mo. Pero, irespeto ka rin nila. It's a two-way street. Here's a gentle reminder. Your parents gave you life. We, as parents, have given life. But ultimately, the individual is the steward of that life, not us, the parents. So we must give our children the dignity of being an individual, the dignity of someone with self-worth. Ngayon, mga kaibigan, tingnan naman natin yung third scenario o sa buhay natin na malakas makaapekto sa ating self-worth. At yan, ang ating workplace. So isipin nyo mga kaibigan, stressed ka na sa jowa mo na apektuhan ang self-worth mo, stressed ka pa sa pamilya mo na apektuhan pa ang self-worth mo, paano pa sa trabaho? Papasok ka, yung boss mo, nakataas na yung kilay. Ikaw dahil sa sobrang lakas mo magtrabaho na hindi ka naman ina-appreciate, pagising mo pa lang, pagod ka na dahil yung workload mo sobra-sobra. Tapos sasabihin sa'yo ng boss mo, hindi, family tayo dito. Pero parang yung pamilya mo, lahat inasa sa'yo.
O, di ba? Di ba? Alam mo mga kaibigan, wag nating i-downplay kung sino tayo. Di ba? Minsan, alam mo namang worth ka sa promotion, pero sasagwit sa'yo, hindi pa panahon. Di ba? Andyan yung, small task lang yan, kaya mo yan. 'Di ba? Tapos andyan pa yung mga tao na kung talagang committed ka sa kumpanya, dapat overtime ka kahit hindi bayad. Ay hindi po ganoon 'yon. Madali lang palitan ng empleyado. May mga dialogue pang ganyan, pero hindi po ganoon 'yon mga kaibigan. Yes, madaling palitan ng empleyado pero mahirap maghanap ng quality na empleyado. So many of our kababayans prefer to endure in silence kasi at least stable yung paycheck. Di ba? Tuwing kinsenas meron. May mga bills siyang babayaran eh. Kaya parang nawala na yung mga pangarap niya dahil yung in-exchange niya yung possibilities of moving forward with stability kahit stressful. Pangit naman yung kinalimutan mo na yung mga ambisyon sa buhay. Pag bata tayo, dami nating ambisyon. Malalaki ako, magiging doktor ako, magiging mayaman ako, magiging ganito, magiging ganon. Huwag nating wawalain yun. Kasi yun po, yung self-worth mo nung bata ka, na tingin mo, mararating mo yung gusto mo, yun po ang napakagandang self-worth. Dahil yun ang dapat mag-drive sa'yo to work harder, to find new opportunities. So if your workplace refuses to see your value, to recognize your value, my dear friends, respect yourself. Respect your self-worth. Walk away. Walk away. Huwag mong pagpilitan ng sarili mo because there are many opportunities. We now live in a world where the opportunities are endless. If you recognize your worth, you identify your want, you pursue your wants. Huwag mong pagbidahan ng loyalty sa isang institusyon na hindi marurong kumilala sa halaga mo. There's a big difference between perseverance and self-erasure. Diba? There's a big difference between loyalty and stupidity. Diba? You can be excellent in what you do, but you don't have to be exploited. You can be committed to your institution, but you do not have to be mistreated or ignored by the institution. You may be ambitious, but you do not have to be abused. When you leave a toxic workplace, hindi ka duwag, hindi ka nag-give up. You are choosing dignity over depletion. It's not about quitting. Huwag niyong paniwalaan yung mga sinasabi. Yung mga makaluma, yung mga maliliit ang utak. Ganyan na sinasabi. Quitters, this and that. Quitter ka, ganyan. Hindi po yun. You quit because you realize your path is different. You quit because you realize your self-worth is better than what they were telling you your self-worth was. Think of that, my dear friends. Diba? Kapag ang halaman ba hindi tumutubo, paggagalitan mo, hoy, ba't di ka pa lumalaki? Tagal-tagal mo naman, di ba? Hindi po ganun yun. Diligan mong mabuti. Lagyan mo ng fertilizer. Nina-nurture po yan. And each of us need to nurture our self-worth. We deserve good hydration, good fertilizer, better space, better sunlight. So wag po tayong magstay dun sa kung saan stressful, kung saan may kadiliman, di ba? Makaka-apekto yan sa atin in the long run. Lalo na sa ating mental health. So we can always check our episode on mental health, no? So ano ba ang daily practices natin para tumaas o magkaroon ng value ang ating self-worth? It takes small steps. Self-worth grows through our small choices. Pero yung small choices na yan, kapag pinagsama-sama mo yung maliliit na epekto niyan, napakalaki pala ng impact niyan sa buhay natin. Number 1, speak to yourself. Huwag kayong mahiyang kausapin ang sarili nyo. Hindi po kayo baliw pag kinakausap nyo ang sarili nyo. So ask yourself, is this all that I am? Tandaan nyo, yung inner self nyo, hindi yan ang kalaban nyo.
Kaibigan nyo yan. Barkadahin nyo. Know yourself. Barkadahin nyo ang sarili nyo. And that's number one. Number two, surround yourself with people who are positive, who will give you good cheer. Hindi porket kababata mo, yun ang lagi mong kasama, yung kababata mo na laging negative, ang nangyayari, pati ikaw nagiging negative. Kung ngayon nare-realize mo na yung mga barkada mo, na nung lumalaki ka, yung mga barkada, kalaro mo, yung mga classmate mo, so on and so forth, ay hindi pala nakakatulong sa mental health mo. At yung pala ang nagdadala ng negativity at clouds sa buhay mo, nakakaapekto sa self-worth mo, walk away. You don't need these types of friends. What you need are friends that will encourage you to do better. Friends who respect you for who you are. Friends who give value to your self-worth. Number three, pause, my dear friends, when tired. We all need to pause. We all need a vacation. We all need a reset. Hindi po nakikita yung, hindi, nag-relax naman ako. Pag linggo, nag-iinuman kami mga kaibigan. Mahirap po mag-reset kung may hangover kayo. Hindi po ganun yung pag sinabing pause, just relax. Don't talk to anyone. Stay away. Read a book. Sleep. Talk to yourself. Diba? Yun po ang pag-relax. Diba? So, the other one, the fourth, is honor your boundaries. Some people may not agree. Some people say, hindi, kapatid kita, ako ang kuya mo, makinig ka sa akin, ganito ang gagawin natin. Ay, sabihin mo sa akin. Hindi po ganun. Hindi porket kuya mo, hindi porket tiya mo, hindi porket nanay mo, sisirain na nila boundaries mo. Your boundaries are valuable. Protect them. And if you honor your boundaries, also honor the boundaries of other people. Sabi nga, do unto others what you want others to do unto you. And number five, celebrate each step, even the imperfect ones. But every time something goes well with you, even if gano'ng kaliit yung small victories sa buhay mo, small gains sa buhay mo, celebrate it, magnify it. Kasi yun ang nagko-contribute sa self-worth mo and sa positive view mo sa buhay. Huwag niyong i-magnify yung negative. Ang i-magnify niyo yung positive. Kahit maliit yan, palakihin mo kasi positive yan. Magandang bala yan. Di ba? Tandaan niyo mga kaibigan, consistency builds confidence. Pag yung mga 5 steps natin ay lagi niyong ginagawa, consciously niyong ginagawa, eventually magiging unconscious na yan. Tuloy-tuloy na habit niyo na yan. Noon na kayo sa positivity, sa pag-nurture and nourish ng inyong self-worth. But you need to start. And starting requires your conscious participation. Diba? Bago maging habit yan. So remember, my dear friends, consistency builds confidence. Grace builds courage, and reflection builds wisdom. So as we close the episode, I want you to remember the gentle truth, my dear friends. You are a beautiful creation of God. You deserve peace in love. You deserve respect in family. And you deserve recognition in work. Your life is not a favor from anyone. And it is not a favor for anyone. Your worth is not a prize that you must earn. Your worth is a gift of God. Your value is never up for debate. So walk with quiet confidence. Taas noo tayo lagi. Live with righteousness and dignity. And never apologize for choosing that peaceful soul within you. Maraming salamat, my dear friends, for spending time with me today. So I hope this episode helps you, and I hope it may help someone else. So spread the word. Subscribe and follow us on YouTube, on Instagram, on TikTok, on Facebook, and on IG. And I pray that your decisions will reflect your strength, your clarity, and the courage that you've always had
as a gift of God. Mabuhay kayong lahat mga kaibigan. Always pause. Always ask. Always wonder, what's next? This is Crossroads Media.